Good afternoon sa ating mga listeners. Makakasama natin ngayon ay isang psychologist. Siya ay graduate mula sa Polytechnic University of the Philippines. Siya ay si Miss Erica Mico Gonzaga na ngayon ay nagtatrabaho sa Philippine Blood and Transfusion Center sa may QC. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa depression. Bakit nga ba nagkakaroon ng depression sa mga teenager? Dahil ba ito sa pag-aaral nila or love life or whatsoever? Malalaman natin ngayon ang lahat ng kasagutan na yan sa tulong ni Miss Erica. Yan, tanungin na natin siya ngayon. First question po, what is depression? O ano po ba yung depression? Psychologically speaking kasi, ang depression is a medical illness that causes a constant feeling of sadness and lack of interest. Meaning, ang isang taong may depression ay nakakaramdam ng sobrang pagkalungkot, natatakot, pagiging hopeless, pagiging worthless, at nawawalan ng interes sa isang bagay. Paano pag malungkot na talaga yung isang tao, depressed na siya nun agad? Maaari din naman na hindi. Normal lang na malungkot ng isang tao. Meron po bang mga iba't ibang types yung depression? Meron. Actually, madami siya. So, kung tatanungin mo kung ano-ano yun, so meron tayong major depressive disorder, which is yung, isa sa mga symptoms nun is maaring depressed mood, o meron siyang lack of interest sa isang bagay. Ang mga symptoms na yon ay dapat present araw-araw at for at least 2 weeks. So, kapag may ganun siya, tapos occurred for that 2 weeks span, so meron na siyang major depressive disorder. So, marami pa naman niyang symptoms eh. So, pangalawa, may dysthymia or yung chronic depression. So, dysthymia naman is a long-term depressed mood. So, maaaring tumagal siya hanggang 2 years. So, symptoms niya maaaring associated sa major depressive disorder, pero hindi siya madadiagnose as major depression. Ano lang siya, may mga symptoms lang na sakop. And then, atypical depression, so, yung mga key symptoms niyan, o yung overeating, yung sobra-sobra sa pagkain, yung oversleeping, fatigue, tsaka extreme sensitivity to rejection. Yung parang takot siya sa rejection, which causes na takot din siya sa tao, ganyan. So, yung last naman, yung parang isa sa mga famous is yung meron o matatagpuan sa bipolar disorder. So, bipolar disorder, dalawang klase yan. Meron tayong bipolar 1 at bipolar 2. Pero yung bipolar 2, mostly, yung may at least 1 episode of major depression. Tapos yung isa naman, hypomanic. Yun. So, dun po sa atypical depression, pag marami kang kumain, pwede kang ma-depress? Kasi, yung mga pinagdadaanan ng tao, minsan, yun na lang yung way nila para ma-overcome yung ganong situation or ganong pangyayari. So, kain na lang sila ng kain. Okay. Ano po ba yung mga causes ng depression? So, cause ng depression sa teenagers, usually, ayan yung bullying. Siyempre, yung teenagers kasi mostly high school students. Ano po ba yung mga causes ng depression sa mga teenagers? So, sa teenagers, usually, since ang age gap nila is high school, so, very popular pa sa kanila yung bullying. So, bullied students or teenagers experience depression, lalo na kapag araw-araw nangyayari sa isang tao yung mga ganong bagay. And wala siyang nasasabihan. So, that's one cause. So, pangalawa, peer pressure. Kasi, that stage is a experimental stage, kumbaga, sa isang lifespan ng isang tao. So, lahat ng first times dun mangyayari. So, peer pressure kapag
sobra na silang nape-pressure sa mga friends nila, classmates nila, to do things na minsan hindi nila kaya. So, ang tendency, madedepress sila kasi feeling nila hindi sila magiging in. And then, third pwede maging cause is a family problem, lalo na kapag broken family. So, kasi, ang tendency nun is wala silang mapapaglabasan ng sama ng loob, wala silang mapapagsabihan ng nangyari sa araw nila. So, lahat yun, kinikip nila sa sarili nila. So, ang magiging, nun, is lahat napupuno dun sa tao. Masayang pangyayari, malungkot na pangyayari. So, halo-halo na. Kaya, minsan, hindi nakakayanan ng isang tao. And then, love life. So, yan, kahit hindi masyadong sabihin natin importante, pero teenager so dyan uso yung mga puppy love, yung mga first love. So kapag na first heartbroken, ayun na yung depression. So doon marami. Ano po ba yung mga symptoms na nakikita na depressed na pala yung isang teenager? Depressed yung isang teenager kapag yun nga nawawala ng gana kumain, o dati masigla siya gawin yung isang bagay, tas ngayon parang ayaw na niya. So, pwedeng maging ganon. Kagaya ng sabi ko kanina, overeating, sobra sa pagkain, minsan kulang sa pagkain, mga ganon. Persistent sadness or low mood, parang walang energy, wala siyang gana sa lahat ng bagay. Feelings of self-hatred, yung feeling niya sa sarili niya, siya lahat may kasalanan. Kapag may nangyaring masama sa ibang tao or may nangyaring hindi maganda, may tendency na sisihin niya yung sarili niya. So, umiiyak. Yun, kapag madalas na umiiyak, tapos may guilt feelings, so, it's a sign. So, irritability, minsan naman yung pagka-depress nila, naiinis na lang sila. Yung mga lumalabas yung mga mood swings, yung outburst ng kanilang mga emotions. Yan. Tapos, meron din na persistent worrying and anxiety. Yung sobrang nagwe-worried sila kahit wala naman dapat ika-worry. And then, feeling of hopelessness and helplessness, yung wala silang magawa sa situation nila kasi they feel na wala nang pag-asa or wala nang pwedeng gawin. So, yun, intolerance towards others. May tendency na hindi sila maintindihan ng ibang tao. Can depression be cured without consulting a psychologist? Oo naman. Sobrang pwede yun. Kasi, bago ka pa man dumating dun sa pagiging depressed, sobrang ma-avoid mo na yun. Kasi, pwede mo siyang kausapin. Ano po yung right treatment para sa mga depressed na teenager? So, ayun nga. So, pwede mo siyang yung iparamdam mo lang sa tao na nandyan ka palagi, yung lagi kang makikinig sa mga bawat sasabihin niya. Yung a friend can help, kahit hindi psychologist or kahit na sinong medical people. Pwede, bago ka pa dumating dun sa worst case scenario ng pagiging depressed. So, yun lang. Tsaka nasa tao din naman kasi yun kung paano niya i-handle yung isang situation or pangyayari. Kahit po ako pwede mag-cure. Oo naman, kasi lahat naman ng tao may kakayahang makinig at may kakayahan din na mag-advise or yung mga ganon. So, kahit sino pwede. Ano ba yung worst na nangyayari sa depressed na teenager? Yan, so, dahil depressed na isang teenager at meron ng mga physical symptoms like hindi niya pagkain, which cause na sobrang papayat na siya, sobrang malungkot siya. Sometimes, it can lead as worse as pwedeng mamatay yung isang teenager na depressed. Pwede silang mag-suicide or ano? Pwede silang mag-suicide. Yun nga yun, kapag wala silang masabihan ng nararamdaman nila, ng saloobin nila, yun yung nagiging tendency. Ano naman yung mga tips nyo para ma-avoid ang pagiging depressed?
So, pagdating sa tips, sobrang madami kasi yan eh. Parang, kahit sa simpleng bagay, pwedeng tulungan ang isang tao as early as habang nalulungkot pa lang siya. So, una dyan, meron tayong supportive relationship, like yung friendship, family, sobrang importante ng role ng mga ganyan. So, turn to trust friends, trusted family members, yan, mag-share kayo. Kaya, very helpful yung open communication, lalo na sa family, kasi yun yung naisasabihan ka ng mga bagay na hindi mo masabi sa iba. So, pwede din yung try to keep up with the social activities even if you don't feel like it. Yung parang pipilitin mo yung isang tao na, uy, sama ka sa amin, gawa tayo ng ganito, or kahit simpleng kape tayo, jogging tayo, yung mga ganun. Paano po pag sobrang depressed na ayaw nang sumama? Doon na siguro yung magko-confide siya sa isang counselor or therapist para mas makatulong siya sa kanya. Ayan. So, pwede din na, one tip din is to alisin yung mga negative thinking. So, isa rin kasi sa mga nagpapadepress, minsan kasi it's all in our minds na lang. So, minsan, isipin mo din sa sarili mo, dapat sa sarili niya rin, yung isang depressed, kaya niya ring tulungan. Like, ipapatayin niya yung negative thinking ng mga positive ones. So, pwede rin doon na makisocialize siya sa mga positive people. Yung parang, imbis na ipuput down mo yung isang tao, i-encourage mo pa siya sa mga bagay. So, ayan. Isa rin yung alagaan mo yung sarili mo na wag mong pababayaan. Like, kumuha ka ng normal sleep, talagang kumain ka ng sapat na kain na ginagawa mo sa isang araw. Ayan. Pwede ka rin mag-pet kung gusto mo, makakatulong yun. Kasi, doon na focus yung attention mo imbis na doon sa problema mo or sa situation mo. Regular exercise can also help. Yan, yung paglalabas mo sa pet dog mo. So, dual purpose na yan. Naging masaya na yung pet mo, naging masaya ka din. And then, very, yung pagkain natin ng tama. So, a healthy food diet. Yan. Kasi minsan, pag kulang tayo sa energy, dun na pumapasok, or kulang tayo sa nutrients, dun pumapasok yung mga negative thoughts. So, kailangan, alagaan din natin kahit yung diet natin. And then, isa pa, kapag hindi na talaga, know when to get additional help. So, dun yung papasok yung role ng isang therapist or isang psychologist, ganun. So, yun na. Magkapareho lang po ba yung psychologist at psychiatrist? No, magkaiba sila kasi psychologist mostly deals with assessing a person's behavior or ano ba yung nangyayari sa isang tao. So, may mga tools na ginagamit si psychologist para malaman. Although si psychiatrist, siya yung nagbibigay ng diagnosis. Although, alam na rin ni psychologist initially kung ano yung diagnosis ng isang patient, but si psychiatrist, siya yung nagbibigay ng gamot. Siya yung nagpe-prescribe ng gamot. Tsaka siya rin yung nagda-diagnose. So, partner yung dalawang yan. Punta na po tayo sa lighter part ng ating interview. Sa buhay psychologist po, ano na yung pinakamahirap na napagdaanan nyo? Syempre, yung pinakamahirap siguro na napagdaanan is yung first time na maka-encounter ka ng isang patient. Kasi syempre, hindi mo alam kung ano yung nasa utak nun, hindi mo alam kung ano yung mga iniisip niya, kung ano yung case niya, yung background niya. So, yun lang siguro yung pinakamahirap na part. Pero, napag-aaralan naman yun. Tsaka, nagiging exciting na rin siya sa bandang huli. Tsaka challenging. Sa ano po, pinag-uusapan natin, depression. Sa buhay nyo, na-depress ka na ba? Kahit isang beses lang. Na-depress ako, hindi ko alam eh. Siguro na-depress ako nung
hindi ko malaman kung anong diagnosis. Hindi ko ma-figure out yung gagawin sa isang patient. Pero kasi kapag psychologist ka, parang you want to help them as much as you can hanggang sa paglabas nila, yung ganun. Kasi minsan, nag-e-end na lang yung role ng psychologist kapag magaling na yung patient. But syempre, kapag na-attach ka masyado, parang syempre may lungkot factor din yun para sa'yo. So, ganun lang. Pero hindi naman yung depression. Parang sudden lungkot lang siguro. Pero, light part lang. So, that's life eh. We should all move forward. Pag may pasyente ka na depressed, tas sinasabi niya sa'yo yung problema mo, nade-depress ka ba sa problema niya? As psychologist kasi, we have that empathy factor. So, kailangan maramdaman mo kung ano yung nararamdaman ng patient. Kasi, with that, kaya mong i-align yung sarili mo at gawin kung ano yung tamang therapy para sa kanya. Kasi, yun yung skill na siguro na isa unique skill na pinopossess ng isang psychologist. Kasi, in that way, mas lalong maiintindihan yung patient mo. Kaya kailangan, mararamdaman mo rin sila. Pero kagaya na sinabi ko kanina, kung nilagay mo yung shoes mo dun sa shoes ng patient, pag alis sila, alisin mo na rin yung shoes para hindi ka matangay. Yung mga ganon. Sabi niyo po kanina nakaka-depress yung love life. Na-depress na po ba kayo sa love life? Hindi. Actually, yun naman yung isang bagay na hindi dapat ika-depress. Kasi it's just like putting an ice cream in a halo-halo. 'Di ba? Kaya mo nang kainin yung isang halo-halo kahit wala ng ice cream. So, that's parang love life din yan. So, bonus part na lang siguro yung may love life. Pero, hindi siya dapat ika-depress. Hindi kagaya mo. Huwag na natin pag-usapan yung love life. Ay, hindi. Pag-usapan natin yan. As a psychologist po, may inspiration po ba kayo ngayon para hindi kayo ma-depress, Siyempre, super inspiration number 1, si God, tsaka yung family mo. Siyempre, kapag nandun na yung dalawang yun, yung pinagkukuhanan mo ng lakas and your source of everything, wala na. Parang okay na lang din. Yun yung mga bagay na that will keep you move forward. Ngayon alam na natin kung ano nga ba ang depression at kung saan ba ito nakukuha. Kaya, nako, mga teenagers dyan. Naku, huwag niyo masyadong iniisip-isip yung mga love life, yung studies nyo. Kaya nyo yan eh. Huwag kayong masyadong magpapaka-pressure nang huwag kayong ma-depress. Maraming salamat pala sa ating tagapagsalita na si Miss Erica Mico. Thank you po. Thank you sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. At maraming salamat din sa ating mga tagapakinig na walang sawang nakikinig sa ating programa. Thank you so much.